May pisikal na anyo na nga ang ikalimang Dragon God na si Vernes at sa kabanatang ito ay haharapin na nga ng mga wizards ang higpit ng Dragon God na ito. Kaya umanda na sa kumikinang at nag-aalab ng mga labanan dahil ito na ang chapter 150 ng Fairy Tail 100 Years Quest. Sa pagpapatuloy nga ng mga kaganapan sa nakaraang chapter ay napahiwalay na nga sa wakas ang Gold Dragon God na isang konsepto nga lamang noon. Bigla nga ang mga naging reaksyon ng ating mga bida matapos nilang masaksihan ang paglabas ng Gold Dragon God. Subalit hindi na nga nakapaghintay si Natsu at bigla na nga siyang unang sumugod. Habang papatake nga si Natsu ay bigla naman sumisigaw at nababahala si Lucy at sabing si Athena nga raw iyong Gold Dragon God. Tugon na tanong naman ni Natsu na kailangan na nga ba nilang tumakbo sa labanang ito at hayaan na nga lamang ang Gold Dragon God. Kaya naman parang natauhan nga din si Lucy sa pahayag ni Natsu. Sa pagpapatuloy ng pagsugod ni Natsu habang galit na galit nga ito ay wika pa niya na tatalunin niya nga itong si Vernes at para na rin sa pagsakripisyo ni Athena sa kanila. Gayunpaman bumusi rin ng kumikinang na parang ginto itong si Vernes na hindi tulad ng ibang dragon na apoy nga ang ipinapalabas nito. Habang nakaiwas naman ang ating mga bida sa matinding gintong pag-atake nito ay tulad nga nitong punong natamaan ng kanyang kapangyarihan ay nagbago nga ito at naging isang punong ginto. Ipinagtataka naman ni Jelal ang mismong kapangyarihan ni Vernes at pagsaksi naman ni Windy na ito nga ay isang kapangyarihan na kayang magpabago ng isang ginto. Habang mas lalong nabubuhayan nga itong Gold Dragon God at umuungol nga ito ng napakalakas habang nagpapaulan nga ito ng mga napakaraming ginto na ito nga ay tinatawag na ang Gold of Rain. Dahil sa matinding pag-ulan ng mga ginto ay hindi na nga kayang maiwasan ito ng ating mga bida. At tulad nga rin itong pagbagsak ng malaking paa ng Gold Dragon God ay mailang segundo nga lamang ay naging ginto nga rin itong inaapakan niya. Sa patuloy ngang inis ni Natsu ay nang umatake na nga siya patungo sa mukha ni Vernes na may dalang matinding apoy ay nang ibinuhos at isinampa niya nga ito sa mukha ng Gold Dragon God ay kahit sa kanyang pagiging maangas ay bigla na lang siyang napigil dito. Dahil napakasakit nga raw ng kanyang kamao sa pagsuntok nito sa isang matigas na ginto. At nang dahil nga sa sakit nito ay nawala na nga si Natsu ng kanyang balanse. Sa pag-alala naman ng mga kasamang wizard ay nagpalit na rin bigla si Ersa ng kanyang sandata at agad nga rin itong sumugod sa Gold Dragon God habang sinuportahan naman siya ni Windy na gamit ang isang Maika o ang Dragon Slayer enchantment. Ngunit sa malupit na paghampas at paghiwa nga sana ni Ersa sa kanyang sandata sa ulo ni Vernes ay hindi man lang ito natinag at nabali pa nga mismo ang kanyang espada. Habang gulat at hindi nga makapaniwala si Ersa sa nangyari ay nagkaisa naman sila Sting at Rogue na lumaban na rin. Kaya naman sa isang matinding White Shadow Dragon Self-Trade nila Sting at Rogue ay hindi na nga umiwas at tinanggap nga lamang ni Vernes ang mga atake nito. Subalit pagkatapos nga nito ay hindi nga rin ito natinag at napagalaw ng dalawang wizards. Habang tinitigan nga lamang sila nitong gintong dragon ay sabay na ring umatake sila Jelal at Gray ng kanilang Heavenly Body Magic Alteris at isang Ice Make Freezing Lance ay tinanggap nga ito ng buo at sabay ni Vernes ay wala pa ring epekto ito o kahit damage man lang sa kalaban. Pagkatapos naman ito tumama sa Gold Dragon God ay sinabayan na rin ito ni Natsu ng kanyang First Dragon Wing attack ngunit wala pa rin itong epekto kay Vernes. Kaya naman galit na sigaw naman ni Natsu kay Lucy na kanina pa nanonood sa labanan na kailangan nga rin nila ng tulong na lumaban nga itong si Lucy. Sa muli naman pagising ni Lucy sa katotohanan ay wika pa niya na kung ang gusto nga ni Athena na talunin ang Gold Dragon God ay kailangan nga nilang manalo. Subalit bumalik naman sa paglabas ng malupit na gintong kapangyarihan itong si Vernes at nang binuhos nga ito sa ating mga bida ay isang malawak nga na pagsabog ang nangyari sa kanilang lugar. Habang patuloy pa rin sa pagkabahala ang ating mga bida sa mismong napakalakas na pagbagsak ng kapangyarihan ng Gold Dragon God ay hindi naman maintindihan ni Lucy kung bakit hindi nga tumatalab ang mismong mga apoy ni Natsu. Tugon naman ni Happy na kaya nga ng isang ginto na maisama ang isang kuryente at apoy. At nang nalaman nga nila na hindi nga kaya ng kapangyarihan lang ni Natsu na talunin ang gintong dragon ay tanong naman ni Minerva na kailangan nga ba nilang magbigay ng mga suportang Maika para kay Natsu. Wika naman ni Windy na bibigyan niya nga ng mga enchantment ang kanyang mga kasamang wizards para makapagbigay din ito ng suportang Maika kay Natsu. At ibinahala na rin ni Ersa kay Natsu ang mismong talunin itong Gold Dragon God. Subalit umayo naman si Natsu sa naging plano ng kanyang mga kasama at bigla nga itong sumugod muli dahil nag-aalab ng araw siya na labanan nga itong si Vernes. Kaya naman sa naging sitwasyon nga ay lalong pagtataka at pagkabahala nga ang kanilang reaksyon sa naging desisyon ni Natsu na wala nga silang magagawa kundi pilitin nga nilang magbigay ng suporta ng kanilang Maika para kay Natsu. Abangan sa ating susunod na back-to-back chapter review mga kaibigan. Ipagpapatuloy na nga natin ang mga nakakasilaw at one-on-one na bakbakan nila Natsu at ng Gold Dragon God na si Vernes. Ito na nga ba ang katapusan ng ikalimang Dragon God? Lahat ng yan ay ating subaybayan sa chapter 151 to 152 Golden Flames.
At maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta sa ating channel. At hanggang dito na lang. This is Course Anime at sa muli nating pagkikita mga kaibigan. Paalam!